dear beloved, Boss Mike, Cervera. Vico Soto, bumanat mga kababayan. Sa mga taga-Pangasinan dyan, makinig kayo ha. Lakihan ng gastos ang eleksyon. Walang Ayan po mga kababayan ha. Mga kababayan, tingnan nyo po ito ha. Ako nabigla rito. Dahil po mga kababayan, yung video, mga kababayan, eto ho yung gobernador sa Pangasinan eh. Si Guico, mga kababayan, yan po ay gobernador po sa Pangasinan. At nagulat po ako, abay parang isiniksik yung mga sinasabi netong si Idol Vico Soto. Pakinggan ninyo ha. kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin bilang isang bansa. Gagastos na malaki, babawiin at babawiin yan with interest pag nanalo. 1,000 pesos plus yung e-consulta na 300. Ikanta kayo, di pamasahe nyo, ikanta kayo, di pangkahan nyo. Mula sa national hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng lahik. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag-incumbent. Sama-sama tayo, magpa-check up tayo, bigyan ka namin ng pera. Di ba napakaganda po? Bigyan ka namin ng pera. Di ba napakaganda po yun? Grabe yung gobernador namin naka-chopper pa naka-chopper pa mga kababayan pero siguro mayaman naman talaga yan, di ba? Pero mga kababayan kasi panahon ng eleksyon pag namigay ka ng pera mga kababayan mali no? Okay lang sana kung yan dadaan sa DSWD. Okay lang sana kung dadaan sa DOLE. Okay lang sana mga kababayan. Di ba? Pero mga kababayan, ito hindi ho yan yung gusto kong puntuhin. Ito yung punto ko dyan. Kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin Correct, mga kababayan. Kapag ho ang isang politiko na gumagastos na ho ng higit sa tinakda, may tinatakda po kasi ang COMELEC na hanggang doon lang yung ano ninyo, di ba? Batang pasaway, Guico kami pa lang. Bakit ayaw nyo kay Espino? Wala akong kakampihan sa mga yan. Eto ito yung punto ko, hindi yan si Guico. Ng pating na yan, anak na lasitan. Pare-parehas labatan. Sige eto na. Batang pasaway, makinig ka Eto na. Kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin bilang isang bansa. Diyan ho ako. Kapag ho mga kababayan ng mga politiko gumagastos na ng sobra-sobra sa tinakda na dapat gastusin lang nila, tinakda ng COMELEC, magtaka na ho kayo. Tandaan nyo yan. Totoo naman ho yung sinasabi. Lahat ho ng mga binibigay niyan, gobernador, vice governor, congressman, mayor, vice mayor, mga kababayan, lahat ng mga politiko nyo, kahit mga konsyel, kapitan. Mga kababayan, yung mga gumagastos ng sobra, tandaan nyo may bawi yan. Babawiin at babawiin nila yan. Akala nyo ba, mga kababayan, totoong pagtulong yan? Kababayan ko, isipin nyo maigi. Kung naniniwala kayo sa scam, yaan sila. Di ba? Yaan sila, yung mga politiko na yan. Ang nauna pa sa mga scammer. Di ba? Noon pa yan. Yung mga grabe, makagastos. Ihahatid pa sa bahay ninyo. Kala mo naman, totoong may pagmamalasakit sa'yo. Pero mga kababayan, iba ang intensyon yan. Dahil nakakwenta na yan. Bawat binigay, ginastos, naka-compute na yan. Ito yung ginastos ko. Sa madaling salita, limbawa,
50 milyones ako. Yung 50 milyones na yan, dapat maging 4 na doble para kumita ko. Hiruin ninyo, 50 million, kailangan doble. O, interest ng pera. Interest lang yun, ha? O, yung dalawa, yan naman yung kita niya. Kita nyo? Yung pagod niya. Grabe, no? Gastos na malaki, babawiin at babawiin yan. With interest. O, ayun na nga, with interest. Hindi lang interest, gaano ba kalaking interest ang kailangan bawiin? Paano yung pangangampanya ng mga yan ng mga nagpagod dyan? Nainitan, naglakad, di ba? Buti nga ito, naka-chopper eh. O, tuloy. Pag nanalo. Pag nanalo, totoo po yan mga kababayan. Pag nanalo ho yung mga politikong gumagastos ng napakalaking pera, mangungurakot sigurado yan. Mangungurakot. Opo. Kaya mga kababayan, pumili ho kayo ng kausap-puso. Tandaan nyo, pag ako tumakbo, laway-laway lang to. Oo, yun ang daladala ko sa inyo. Yung laway na yun, yung salita na yun, asahan nyo matutupad yun. Opo, ganun dapat. Hindi kailangan ng pera. Kung sincero ka sa pagsisilbi sa iyong mga kababayan. Di mo ba? Kung sincero kayo syempre mga kababayan, bakit kailangan ng pera kung sincero yan? Minsan alam nyo, sisihin din natin yung marami nating kababayan. Pagka dumaan na yung politiko, mayor, gobernador, baka naman meron diyang 4 kantos at saka kornek. Maniinuman kami dyan ni mayor, congressman, gobernador. Agin inom kami ito ni, baka dati 4 kantos yaw. Baka anda pa itipulutan ng kornek ko, mabalinan. Kita nyo mga kababayan, grabe. Pag umikot yan, tanongin nyo, ikot kayo. Magkano ang Magkano kalding ko magkano ang magkano bigay ni ganito? Mga kababayan, ang pinag-uusapan nila, naku, magbigay ni ganito, 3,000. Pag isang pamilya kayo, 15,000. Ay, grabe mga kababayan naman. Kaya hindi na umaasenso ang buhay natin sa Pilipinas eh. Ultimo boto natin, pinagbibili natin eh. Kung ilang dekada ko na narinig yan, mula nung naisiling ako sa mundo, sabi sa mga palatastas, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon, huwag niyong ipagbibili ang inyong boto. Ang bawat boto niyo ay mahalaga para sa pagbabago. Putik na, paano nababago? Hindi nga nagbabago. Nagbabago lang yung binibigay ng mga politiko. Kung dati mga kababayan, 100, 200, 500. Ngayon, libo-libo. Kita niyo mga kababayan ko, libo-libo na ngayon ang binibigay. Buti pa to si Vico Soto. Kayo mga taga-Pasig, no? Naku, supportan niyo yan si Vico Soto. O, tuloy. 1,000 pesos plus yung e-consulta na 300. Ikanda kayo, ipamasahe yo. Ikanda kayo, pamasahe yo. Bibigyan ko kayo ng pamasahe, sabi. Ikanda kayo, ipangkaan nyo. Mula Ibibigyan ko kayo ng pangkain nyo. Kita nyo? Ano sabi dito? sa national hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Yan, mga kababayan, red flag po talaga yan. Pag yung politiko nyo, mga kababayan, turuan ko kayo. Tanggapin nyo kung ayaw nyo nga, kung nahihirapan kayong hindi tanggapin, Red flag talaga ho yan kapag gumagastos ng napakalaki. Ang laki naman ng gastos, mga kababayan, para saan yung gastos? Isipin nyo magkano na sweldo ng mga yan. Sa tingin nyo, yun lang pinagkakakitaan ng mga yan. Tandaan nyo, pag gumastos ng malaki, kurakot na tao yan. Yun na yun. Pag nakikita natin na Sabi rito, sabi ni Cedric, sa Binmalay, Pangasinan, 1,000 pesos lang, presyo ng dignidad. Kita nyo. Tapos, sasabihin nyo, pagbabago.
Makibaka! Pagbabago! Putik na yun, hindi nga kayo nagbabago sa sarili ninyo. Nagpapabayad kayo, binibenta nyo yung boto. Tuloy. Pili ng boto. Pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos. Ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent. Lalo na pag incumbent. Oh, incumbent naman siya, di ba? Lalo na pag incumbent, mga kababayan. Grabe yan. Oh. Incumbent. Kita nyo, tuwan-tuwa yung tao, pero hindi nila nalalaman kung ano ang totoong intensyon ng mga yan. Ang totoong intensyon ng mga yan, mga kababayan, kunin lang yung kaban ng bayan. Ewan ko ba? Ewan ko na. Mga kababayan, bahala na kayo dyan. Sama-sama tayo, magpa-check up tayo, bigyan ka namin ng pera. Oh, di ba napakaganda po? Bigyan ka namin ng pera. Grabe, no, mga kababayan, no? Okay sana yan. Okay lang, oh. Ganito lang, ha, mga kababayan ko. Okay lang yan, kunin nyo yung pera. Pero kapag kaganyan na marami na talaga, mag-isip kayo, ha, mag-isip kayo. Hindi po ako, ha, nag-aano ng kahit sino. Kahit sino sa mga lugar ninyo, hindi lang dito. Isipin nyo maigi. Di ba? Oh. Oh, di ba napakaganda po yun? Grabe, mga kababayan. Oo, si Manang Aimee. Red flag talaga yun. Mabahala na kayo dyan, mga kababayan, ha. At least nairaos na natin tong ating, ating live. So, mga kababayan ko, marami pa akong tatalakayin dito, kaya lang, mga kababayan, medyo lobat na tayo. So, kita-kita na lang po tayo. Sana makapag-live ako mamayang gabi, no? O, para makabawi-bawi ako. Muli, mga kababayan ko, hanggang dito na lang ating live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!